So yun po, no, share ko lang, nag-upgrade ako ng sound system natin. So ito muna unahin ko yung sa Twitter. Bale ito siya. Yan. Di bale sa atin kasi pag binuksan tong panel na to, may nakaabang ng wire. So ikakabit mo na lang yung Twitter kung sakali. Tapos pag nilagay mo dito mismo yung Twitter, yung lock nito dalawa. Parang push lock yun kung tama ba ang tawag. Ang gagawin, yung isa nag-i-stay, yung isa wala. Yan. Pero okay naman siya. Lalagyan na lang ng konting spacer siguro sa likod o pandikit. Yan. Yan, meron siya category 7, tapos silver. Yan, take note muna yan kasi may explain ako dyan mamaya. Kasi nga, yung wire kasi dito diretso sa speaker. So hindi siya naka-option pang Twitter talaga. Parang mangyayari doon sa Twitter nyo, magiging speaker din siya. Kaya ang nangyari sa akin, although okay pa yung stock speaker, kailangan kong bumili ng crossover. Kasi nga, dinadala lahat nito yung sounds, nagiging speaker din siya. Ang lakas niya kahit maliit. Nadadaig pa niya to yung stock natin. Yan. Kaya ang nangyari, bumili rin ako ng separates or component speaker. Yan kasi yung package na may kasamang crossover. Yon, crossover. Tapos may Twitter din siya. So yan, explain ko later sakali. Basta ito yung una kong pinakabit muna. Yan, ito yung specs nya. Yan, kung ikukumpara natin nga dito, component speaker, category 7 din. Kung sa specs, yan, parehas lang sila nung sa Twitter. Yan, 1 inch or 25 mm. Tapos 90.9 decibel sensitivity. So ganito rin dito. Yan, 91, 25 mm. Iba lang itsura. Tingnan natin yung itsura nung kasama niyang Twitter. So soon siguro sa ako napapakabit to. Kasi although may mga nagsuggest pwede naman daw pagsamahin dalawang Twitter sa isang crossover. Kaso baka mahirapan. So siguro pag ano na lang, kapag nakapag-ampli na ako doon sa mga speaker. Kasi anong nangyari, yung stock speaker din, kasama rin siya doon sa ano, sa sorry. Yan. Dito. Nakalagay din yung stock speaker sa katong Twitter sa crossover. Siguro kapag nailipat ko na yung speaker, yung component speaker o separate speaker sa amplifier, sa ako pagsasamahin yung dalawang set ng Twitter dito kung sakali. May mga nakausap na rin naman na akong expert, pwede naman daw. Yan. Pero malaman pa rin kung sakaling darating tayo, mabibilihan ko na ng 4-way channel na amplifier. So ito yung kasama sa package dito. Bukod ito, ano to, iba to, ibang bili to kumbaga. So yan yung difference nila. Ayan. Yan, yung kanina hinighlight ko, yung category 7 na naka print to, wala. Tapos yun nga, ito black, silver, medyo iba rin ang korte, pati yung pinaka grill nila iba. Tapos sa likod nito kasi binuksan ko na rin to bakit hindi na makita, although syempre iba pa rin ang dating. Teka lang, stop ko muna yung video at mahirap, bubuksan ko muna para makakita nyo yung difference. So yan, ito category 7 nakalagay doon sa likod ng Twitter na kasama dito sa package. Pero dito sa separate package wala, nung inopen ko yan walang ganito. So yun lang difference nila. Pero so far same na same naman sila daw sabi. Pero kung siyempre kung ito bibili nyo, mas sulit para talagang package na.
So kakabit ko lang ulit, kukontinue natin video. Wait lang, thank you. So okay na yan, ikabit na, ibalik ko na ulit para for futurers. Ito naman yung stock speaker natin, sa harap. Stock natin yan, so okay pa yan, ayos din naman yung stock speaker natin, malakas din. So siguro ibenta ko na lang yan later on. Kasi may mga wires na kasama. Ito palang wires na to, hindi to kasama sa, dun to kasama sa ano, kung hindi ako nagkakamali, baka nga dito sa Twitter na to or dun sa sub. Mamaya pakita ko sa inyo yung sub. Ito kasama to dito sa package na to. Siguro kung ilalagay mo dito yung Twitter, yan, mga panglagay-lagay dyan kung sakali. Ito naman, itong wires na to, kasama to dun sa package para sa likod sa coaxial. Mamaya papakita ko rin sa inyo. Pinagsama-sama ko lang to dito. So yun, hindi na natin nakakita yung actual na itsura, pero ayan, yan na yung nakakabit na speaker sa harap. Napicturean ko pala isa, mamaya isasama ko na lang sa pag-edit ng video. Tapos yan yung pinaka crossover. Yung crossover, dito nilagay, dito banda. Yan. Pasensya na, medyo madumi pa. Yan, dito kinabit sa loob na ito, kasi luwag to dito eh. Yan, itong korte na to. So yan, so kung may idea kayo ano dyan, pakabit na lang din. Yung kabila ayun naman. So yun nga, after makabit nito, hindi, after pala makabitan ng crossover, yun, iba na yung naging tunog nito. Pati itong speaker na to, nung naikabit na rin siya sa crossover, iba na rin. Kumbaga parang boses na lang, puro boses dito puro kalansing, parang mga instrumental. Hindi ko sure kung maririnig sa ano eh, sa pagbibideo, pero try natin. Mag-play tayo. Wala pa ako masyadong sounds na pang test eh, pero so far sa mga na-test ko, try natin to. I-off ko muna yung sub, pero ito hindi naman totally off, kumbaga para mas humina lang siya ng konti, marinig lang natin yung na ako muna ulit konti. Yung pansin nyo naman, yeah, yung vibrate na yun,
may mas ilalakas pa yun, lalo na kung yung mga pang bass sounds yung yung papatugtugin natin. So inaan ko muna, explain naman natin yung katulad niya. 1 lang yun pero malakas-lakas na rin. So yung settings ko naman dito sa head unit, naka-default lang din to eh. Yan, naka-rock lang. Tapos sa loudness, in-on ko lang. Tapos may inangat lang ako konti pero pantay pa rin based do sa default nya. Tapos sa smart bass naman, may inangat lang din ako pero pinapatay ko to minsan. Although pagpatay siya, gumagana pa rin naman yung subwoofer pero mas gumagana pag ito. Yan. So sa likod ito naman, coaxial speaker. So yan itsura nya. Hindi ko na rin mapapakita kasi naikabit na siya. Yan. Yun pala, take note pala dito sa likod, diretso kabit lang talaga siya. Pero dun sa harap, yan, dito na natin daan. Medyo mag-a-adjust ng konti doon sa spacer. It's either magdagdag kayo ng konti or wag nyo na lang masyadong tornilyuhan ng mahigpit. Tapos yung pinaka lapit tayo. Ito, yung pinaka dito sa loob niyan, meron niyan parang guide eh. Ito sa iya to. Yun, tatapyasan na lang yun. Kasi pumorward yung speaker eh. So pag kinabit to, tatamaan niya yung speaker. So yun, tatapyasan na lang para hindi tumama. So again, ito yung itsura ng speaker. So balikan dito sa likod, ito nga yung pinaka coaxial speaker naman. Nakalagay dito 6 inch lang siya. Pero sa actual niya talaga 6.5 siya. So hindi ko rin ako. Sa brochure niya rin kasi bago ko siya bilhin 6.5 talaga siya. Pati yung seller yun din nagsabi 6.5. Saka doon mismo pala sa speaker makikita nyo 6.5 nakalagay. Hindi ko sure bakit 6 inch nilagay nila dito sa sa box. So kunin ko lang yung isang box para ma-differentiate natin itsura. So yan, ito yung coaxial. Kumbaga parang kasama na yung tweeter, parang ganon. Hindi ko masyadong sure, hindi rin ako masyado maalam sa mga sounds kung parang two-way siya, ganon. Kung katawagan ba, two-way ba siya, kung tama ako. Tapos yun, kaysa dito na separates or component speaker, solo siya, kahiwalay itong tweeter, parang ganon. Yan. Ito naman magkasama. So ito pala yung nakamichi na headrest na monitor. Yan, may remote din yan. So try na natin dito para dire-diretso ng mga sample natin. Ito AB. So yan. Ito yung sa AB nya, dalawa kasi yung niya, video output or input, tama ba? Ito pala output. Dalawa yung video input ko sakali. Yung jack kung saan nyo kakabit. So pwede ka mamili kung video 1, video 2. Yan. Yan. Yan yung isang video nya. Wala naman naka-insert kaya yan. So babalik mo na lang. Yan. Okay. Sa mode, yan. Kung papalitin mo yung screen. So dalawa lang yan. System. Yan, adjustment. So colorful. Just the power na to. Yan, kung gusto mo nakapatay siya. Yan, pag in-on mo siya, yun. Kasi ito, pag sa adjustment na, yung plus pa, katulad nito. And then, ito pala yung default, mga default settings. Yan, adjustment, brightness, yan, so yan, colorful. Okay, yun lang, hindi na masyado rin ginagalaw ito sakali. Yan, parehas lang sila dun sa harap. So okay, yun yung sub, papakita ko naman. So ito sa harap, sa likod na speaker, tweeter,
na C7 yung pinaka power supply. Teka lang, pause ko lang ulit. So yun, yung pinaka amp nakakabit yung sa battery. So may fuse din naman siya. So ayan, dyan nilagay. C7 din yan, para package na talaga. So yun, shinare ko lang. Balik tayo sa loob. So yan, sa loob naman, yan, bago pala i-sample yung pinaka head unit, sample muna tayo nung puro bass ang tugtog. Yan, minsan iba napipindot eh. Yan, wait lang, hindi natin connect. Connect naman to sa wifi. So pwede nyo rin kapag sa cellphone i-ano nyo lang hotspot. Tapos so yan, yung YouTube channel natin guys. Panoorin nyo kahit huwag nyong masyadong intindihin. Salamat. Tayong tugtog. Ito. So mag-a-adds pa siguro yan. Hindi ko lang sure talaga kung maririnig ng maigi sa video. Kaya natin hanggang 15. So yun, ko sure kung rinig na rinig sa video, pero kita nyo rin naman kahit paano dagdag ano talaga siya, bass. Dapat ano ako magkakabit ako nung sa under seat. So sabi naman nung pinagkabitan, baka mabitin niya sa bass, tapos konti lang yung difference ng price ng box sa likod. Mas mahal siya pero konti lang, siguro nagre-range lang siya ng mga 1,000 to 2,000 versus do sa under seat. So nakipagsapalaran ako, total nagkasya rin naman sa likod kahit nakalatag yung third row. So sampulan din natin ulit ng yan, ng puro boses naman para marinig nyo na naka-enclose.
medyo mainit na rin kasi signal ako maaaring tapat. Hinaan pa natin. Ito pala, sample ko yung may base at wala dun sa YouTube. Hindi ko rin sure kung maririnig ha. Yan, naka-on yung smart base. Yan, pero try natin sa wala. Yan, yung smart bass pala base, pero pa yun na rin yun halos. Yan, meron pa rin siya pero iba pa rin yung level pag naka-on yung smart bass. Yan, ito natin ano yun para mas ma-differentiate. Tumigil ka na signal, mabalik sa harap. So may mga option naman yan. Kahit yung pagsisignal, may option kung anong speed na kung gusto mo laging meron siya tuwing sisignal ka, or kapag mabilis ka naka-off siya, ganun. Yan. So yun, pati yung pagpunta ng camera sa harap after turn signal, may seconds lang din yun kung gusto mo, or gusto mo wala siya. So ganun din sa left. Yan, kita mo yung pinaka ano ng gulong mo. Yan. Yan, kung gusto mo kahit umaandar makikita mo siya. Yan, nawala na yung signal, so bumalik sa harap. So yan, ginawa ko lang yan, mga 15 seconds yata yan. Review lang niya yung harap, tapos okay na. Yan. So kung gusto mo talaga siyang reviewin buo, dito may menu talaga siya. So kung 3D, yan, pwede mo ikutin. Hazard, yan, pag hazard tig-isa. Na signal, yan, nailaw din kung saang side, tapos pumupunta rin siya kahit paano doon sa side na yun. Yan. Okay, so itong model vehicle, pwede nyo edit yan, o, katulad nyo yung plaka ko nakalagay. Tapos pwede ka rin mamili kung anong sasakyan ng ano pwede mong piliin. So ako lagi lang naman ako naka 2D. Yan. Ito, kung babaguhin mo yung ano, yan, focus or bird's eye, ganoon din kung gusto mo sa likod. Yan, ito yung rear ko. Sa rear medyo tagilid kasi sa bandang gilid ko nilagay yung ano eh, yung pinalagay pa rin camera. Sa kung mapapansin nyo dito, yan yung rear tire nakita. So kung kayo, pwede nyo palagay sa gitna, bandang taas para maganda. So side, yan, kabilang side, yan. So yun naman. Ito naman yung say ano, parang view. Yan, kung gusto mong hati, kung ganyan.
mga selection. Gusto ko maliit, liliit siya, lalabas ang ano, yan. Yun lang. Yan. Meron din tong recorder, yan, nagre-record siya ngayon, so pwede natin tignan yan. DVR setup, release, so yan, nire-record niya lahat yan. So yung piniplay natin ngayon yan, kanina yan. So depende nila sa memory na ilalagay yung USB. Okay, so parang dashcam na rin siya. Marami pa settings eh. Car setup, yan, car mode select, medyo matagal, baka mabagal yung internet. Dito ko kinuha yung, ayun, yun pala, ayan, ito yung pinili ko. Pwede ka mamili ko anong ano. So ito pinakamalapit sa napili ko eh. Okay, yan yung license plate. Pwede mo customize color, size. Tumaan sa puti. Yan, tips line setup. Ano mo rin yung mga lines kapag tulad niya, kung mayari magre-reverse. Yan, na-edit din yung line na yan kung anong gusto mong itsura. Yan, tulad niya, no? Pagka balik ko sa park from reverse, o front camera siya ulit. So, may mga option naman yan. So, yun lang, marami talaga siyang kakalikutin sakali. Yan, may mga calibrate sa mga unan na yan eh. Hindi na masyadong ginagalaw. Yan, mga flash detect, radar, maraming ano. Front camera, yung sinabi ko yan, 15 seconds, tapos speed to turn and signal is on. Ito, ang intindi ko dito, ano, kapag magsisignal ka, ilbis pakita niya yung side, yung rear ang papakita niya, parang gano'n. Yung iba hindi ko pa maano eh, matry, o tinatry ko isa-isa, hindi ko masyado makapa talaga. Speed auto enter 360. Yan, dami. Rear, side. Yan, pwede naman dito yan, ganun din. So yun, radio, yung default nya, music nya, tapos yung mga apps. So depende na rin kasi itong pinaka launcher ko, iniba ko na rin, hindi na yan yung kasama sa ano, sa default. So ito, yan, speedometer through GPS to, hindi siya match dun sa ano, sa speedometer. So laking bagay din ito kapag ano, malaki na yung tires. Katulad ko kasi pag sa high speed 5 kilometers na rin yung ano eh, difference ko sa GPS versus sa speedometer. So kunyari natakbo ako dito 90, 95 sa actual, parang gano'n. Pwede mo naman baguhin yan, depende sa launcher. Yan, oras, date, compass. Yan, yung compass tested ko na rin yan kasi parang ito, siya na rin yung compass. Ito yung date, meron na rin dyan. Saka brake. Yan, weather. So yan, mukhang maya maya yung uulan-ulan.
Okay. Ito yung YouTube piniplay natin kanina. Yung launcher ko kasi ano to, testing lang to. Kaya hindi ko pa masyadong ma-customize. Ito, pansin nyo yung nagpe-play na yan. Mahina. Pag wala, halos wala siya. Pero pag nilakas ko yan, lalaro rin sila. Yan. Tapos ito pala, hindi ko pa makalimutan. Yan. May adjustan dito yung ano, yung subwoofer sa likod. Tapos ito sa head unit na to, gagaya nung USB nya. Tapos SIM. Tapos may isa pa para sa phone yata to, pero hindi ko pa nagagamit yung para sa phone. Yan, para sa phone na yun. USB rin. USB. Yun. Ito yung remote. Okay, later. Remote to ng head unit. Ito remote nung headrest monitor. So dalawa yung remote kasi yung talaga kasama sa package niya. Ayan. So later pakita ko pala yung box nung ano, headrest monitor. So yun lang. Ayan. Sample ko naman ha. Thank you. So ito yung box ng headrest monitor. Nakimichi. So yan, may color naman. Beige, black, gray. Kasi mga kasama nila. Ayan, dalawang remote control. May shaft. Tapos itong shaft, mga plastic shaft. Siguro depende sa headrest kung papasok. So yan, wire set. Tsaka manual. Yan, times 2 rin. Ito pala, kung sakaling papakabit kayo ng same unit, yung ito nito, yung buka nito, yung adjustable to yung sagad nito, hindi kakasya sa atin sa Everest Classic. So may mino-modify pa para maikabit. So ito yung 8 inch. Merong 9 inch nito pero hindi yung headrest, yung parang nakasabit sa headrest. Ganun. So mas napili ko to. Lalo na kung tinutupi yung second row natin eh. So yun, minomodify yan para magkasya. So thank you.